Nakakita ka na ba ng isang butike na mayroong sanga-sangang buntot o buntot na dalawa? Marahil kung ikaw ay naninirahan nga sa probinsya, ay oo, nakakita ka na. Batid mo ba na isa ang buntot ng butike sa pinakamahusay na lucky charm o pampaswerte? Lalo na nga kung ang buntot nito ay sumasanga. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin natin kung papaano nga ba ginagawang pampaswerte ang buntot ng butike. At kung ano-ano pa nga ba ang dapat mong malaman hinggil sa buntot nito. Ang butike o Hemidactylus frenatus o house gecko ay isang uri ng nocturnal na hayop na ang ibig sabihin ay madalas mo nga lamang silang makikita sa gabi. Subalit kapag minsan ay meron naman ito sa umaga. Ang mga butike ay kadalasang makikitang nakadikit na gumagapang sa kisame, sa dingding na malapit nga sa ilaw, sapagkat sila ay nag-aabang ng mga lumilipad na insekto upang maging pagkain. Kaya nga tinatawag din silang house sweeper dahil sila nga ang umuubos sa mga insekto tulad ng langaw, ipis, lamok o gagamba at ginagawa nga nila itong hapunan. Ang mga butike ay kadalasang humahaba ng hanggang 15 cm at maaari ngang mabuhay ng hanggang 5 taon lamang. Hindi rin sila nangangagat o makamandag kaya ligtas ang pagkakaroon ng butiki sa inyong bahay. Humuhuni rin ang mga butiki na senyalis nga ng kanilang excitement sa panghuhuli ng insekto. At ang tunog o huni ng mga butiki sa bansang Bangladesh ay nangangahulugan pala ng yes o pagsang-ayon. Nais mo bang malaman kung ano-ano nga ba ang mga tawag nila sa butiki sa ibang lugar? Ang butiki sa Thailand ay tinatawag na jingjuk. Sa ilang bahagi naman sa India ay tiktikay. Viti naman sa Nepal at dito sa atin sa Katagalugan ay butiki. Tiki sa Visaya at alutiit naman sa mga Ilocano. Subalit sadyang kakaiba at natatangi ang hayop na butiki. Dahil ito nga ay pinaniniwalaang nagdadala nga ng labis na swerte. Ang paniniwalang ito ay nagsimula pa nga sa bansang Ehipto at para sa kanila, ang mga butiki ay simbolo ng kasaganaan, pagkakaibigan at maraming pera. Kung kaya naman maging dito sa atin sa Pilipinas, ito rin ay kinagis na ng paniniwala. Sa oras daw na pumatak o malaglagan ka ng butiki sa kanang balikat, ikaw ay makararanas ng sunod-sunod na swerte o mga blessings. Subalit kung ang kaliwang balikat mo naman ang bagsakan nito, ay kamalasan ang iyong daranasin. Ang huni rin ng butiki ay isang senyalis raw ng swerte o signal upang ikaw ay humayo na at ikaw raw ay suswertihin. At mayroon pa ngang isang kilalang paniniwala na ang isang butiki na mayroong sanga-sangang buntot, ito man ay isa o dalawa o tatlo, ay labis na napakaswerte. Madaling maputol ang buntot ng butiki at isa nga ito sa kanilang depensa upang takasan ang mga kalaban. Subalit may kakayahan din sila na mapatubo ulit ito ang kanilang mga buntot. At minsan kahit na nga masugatan lamang ito, ay agad itong susuloy at tutubo at kung minsan pa nga ay sanga-sanga ito. At kung mayroon ka raw makita na gaya nito, ay mainam na kunin mo ito, hulihin ng maingat ang butiki at kunin ang buntot nito. Pagkatapos mong makuha ang buntot nito, ay muli mo itong pakawalan. Ilagay ang buntot sa ilalim ng araw hanggang sa ito ay matuyo o kaya naman ay ilagay sa asin. Matapos ay ilagay mo ito sa isang bote ng alkohol o langis, buhat sa niyog na may isa o dalawang mata lamang, sapagkat ito ay isa ring pampaswerte.
Maaari mo itong magamit na pampaswerte sa iyong negosyo. Ilagay lamang sa lagayan ng pera o kaha at ikaw ay dadagsain na ng mga customers. Kung ikaw naman ay mahilig sa sugal, itong gawing pampaswerte bago ka magtungo sa sugalan. Sa oras na marinig mo nga raw ang huni ng butiki, ito ay senyales o go signal na upang tumaya ka na nga sa loto o anumang sugal dahil ikaw ay magiging maswerte. Wala mang sayantipikong patunay ang paniniwalang ito, ngunit marami ang magpapatunay at nakaranas na nga ng swerte nitong taglay. Subalit isang paalala lamang buhat sa inyong lingkod na maging maingat sa paghuli ng butiking ito dahil ito ay maaaring nagtataglay ng mga bakterya gaya ng salmonella. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos silang hawakan upang makaiwas sa mga karamdaman. At ang swerte nitong dala ay samahan pa nga natin ng sipag, tiyaga at dasal at tiyak na lubos-lubos ang darating na pagpapala. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Hello, what's up? Your best here. Nakakita ka na ba ng butiki na mayroong dalawa o nagsasangang buntot? Ang butiking kumikislap o may kakayahang pakislapin ang kanilang buntot na parang electric charge. Dahil kung hindi pa nga, ay halika sapagkat iyan ang tampok sa video natin ngayon. Ang butiking mayroong electric na buntot. Makabago na ang ating panahon, subalit hindi maikakailang isipin na marami pa rin ang naniniwala sa mga sinaunang pamamaraan at kinagis ng paniniwala, katulad ng mga pampaswerte. Ito marahil ay bunga ng kanilang personal na karanasan na talaga namang sinwerte sila, nakita sa kakilala o dala ng maigting na paniniwala. Isa na nga dito ang paniniwala na labis na maswerte kung makakita ka ng butike na mayroong buntot na sumasanga. Kunin mo raw ito at muling pakawalan ang butike at pinaniniwalaan ngang labis na maswerteng bagay, bertudo mutiya, buhat sa mga butike. Ito nga ay mainam na gamiting pampaswerte sa mga negosyo o usaping kaperahan. Ngunit narinig mo na rin ba ang tungkol sa butike na kumikislap ang buntot o mayroong electric tail? Dahil ito ay napaka-rare o bibihira nga lamang. Maaring iisipin mo na ito ay sa cartoons lamang posible, kagaya nga ng mga kilala nating mga Pokemon characters. Subalit dahil sa pabago-bagong panahon at evolusyon, ay posible at meron naman talaga ng mga ganitong insekto at hayop. Kagaya na lamang ng electric eel, electric rays o mga pagi, electric oriental hornets, echidnas, at stargazers na mga isda. At kabilang na nga ang ilang species ng mga butiki o lizard. Maaring nagtataka ka pa rin at nagtatanong kung papaano nga bang mag-i-ignite o kikislap na parang may kuryente ang mga buntot ng butiking ito, na kadalasan naman ay hindi natin nakikita. Ayon nga sa pag-aaral, ang kakayahan ng mga butiki o gecko na dumikit sa mga pader, kisame at mga makikinis na mga surface ay bunga ng electrostatic force na mayroon sa kanilang mga paa. Kaya hindi rin imposible na bunga ng malakas na electric force at atmosphere o paligid, temperatura ng hangin at electrostatic na meron na nga sa mga butike ay makakabuo sila ng kislap, spark o electric discharge sa pagkaway-kaway ng kanilang mga buntot. Ito nga ay napaka-rare o napakabibihira lamang at sa oras na makasaksi o makakita ka nga nito at naniniwala ka sa mga pampaswerte ay marapat na kunin mo ito
sapagkat gaya ng nagsangang buntot ng mga butiki ay maswerte din ito sa usaping kaperahan. Ikaw, nakakita ka na ba ng butiki na may kumikislap na buntot? Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerteng kagaya nito ay pawang gabay lamang. Kailangan pa rin nating kumilos at magsipag at huwag nating iasa na lamang sa swerte ang ikakaasenso ng ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salinan ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay ay makakatulong.